Mga kumabog sa Pina Rampa Runway Showcase sa Miss Universe Philippines 2025, ilalatag ko na. Hello Cruellas! Mabuhay! This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Ngayon malalaman nyo na ang aking top 10 sa Pina Rampa Showcase, Runway Showcase ng Miss Universe Philippines 2025. Kung sino nga ba para sa akin yung kumabog. Siyempre may criteria ako. Siyempre dapat yung criteria ko. Akin naman to ha. Wala akong pakialam sa criteria ng ninyo at wala rin akong pakialam sa criteria ng Miss Universe Philippines dito kung ano ba talaga ang kanilang criteria for judging. Akin lang naman na yung hindi naman ako nagdidwell doon sa kanilang mga makeup, hindi ako nagdidwell doon sa kanilang mga hair, hindi rin sana ako magdidwell sa mga damit. Pero nakita ko doon sa pinarampa nila is ang hahaba at saka ang lalaki, ang dami ng extra na na to the point na hindi na nakikita yung yung mga lakad ng mga girls at kung ano ba talaga ang eksena. So ang ginajudge kasi dito, ang usapan kasi dito is pinarampa. Yung kumbaga pasarela showcase baga. Kung anong i-offer mo na show pasarela dito sa mga dito at yun ang challenge dito. So ang akin lang yung galaw na lang kasi hindi ko naman nakita yung unat ng paa nila. Paano ko makikita ang haba-haba ng mga damit nila? Kung pwede nga lang magtalokbong sila, ginawa na nila. Nakakaloka, di ba? So nag-judge na lang, na lang ako, tumingin na lang ako dun sa galaw, sa eksena, sa mga poses nila, sa lakad nila, kung magaan ba sila tingnan sa yung pasarela nila. Kasi kahit na may damit sila, nakikita mo naman kung sino yung pang nalungtang lang, kung sino yung maganda yung lakad, yung hindi awkward, mga ganon. Doon na lang ako magdedwell kasi kung magdedwell ako sa kung sinong malinis ang lakad at kung sinong maganda ang unat ng paa, kung baloktot ba yung pagkalakad nila or whatsoever, hindi mo naman makikita kasi nga dahil sa sobrang haba ng mga parang evening gown showcase ng labanan. Diba? So, wala naman akong eksena kung ano yung mga theme ng Miss Universe Philippines, pero syempre dahil pinarampang ito, rampahan ng ang eksena, kung sino magaling rumampa sa kanilang mga dresses na yon, nakakaloka. Hindi ko alam kung anong theme ha, pero eto may lumabas naman sa akin. Kumbaga, maganda naman yung performance ng halos lahat. Pero may nag-stand out talaga sa akin na 5. Ay, 5 na 10. Di ba? Nakakaloka. Number 10. Number 10 sa aking listahan, hindi nyo inaakala at hindi ko rin inaakala na pumasok pa siya sa banga. Malay Aklan. Di ba? Taylor De Luna. Hindi ko na-expect, promise. Dahil less expectation ko, nagulat lang ako sa performance niya. Na meron naman palang ibibigay. Sabi ko, ito yung Waterloo niya, ikaw yung kahinaan. Pero may ibinigay siya ng bonggang-bongga. Si Malay Aklan, tapos ang ganda-ganda niya doon. So, wala naman ako doon sa maganda siya doon. Maganda yung lakad niya doon sa eksena yun. Number 10 siya sa aking listahan. Malay Aklan. My number 9 sa aking listahan, hindi rin nyo inaakala na papasok siya sa aking listahan, Pasay. Di ba? Hindi ko ina-expect na papasok kasi pag rampahan at saka ganitong mga showcase, mga challenges, mukhang syempre baguhan. So walang expectation na over. Pero nagbigay si Pasay na magandang performance, magandang eksena. That's why umabot siya sa aking number 9, Amanda Russo ng Pasay. Number 8 sa aking listahan, Siniloan Laguna. Actually, wala lang issue sa lakad niya. Wala akong issue sa mga eksena niya. Yung too much holdback niya is parang ramdam ko.
Parang hindi ko nakita yung Ilyana Adwa ng Galawan, Binibini Time, or Miss Earth, or Miss Philippines Earth. Hindi ko siya nakita. Okay naman sana man nag-hold back, pero too much hold back kasi yung ginawa niya dito. Tapos wala pang variety yung mga eksena. That's why siguro nilagay ko lang siya sa number 8. Wala akong problema sa lakad. Amazing. But doon lang tayo sa siguro sa execution. Parang nag-hold back ng malala. Okay na mag-hold back pero wag naman to the point na sobrang underwhelming na yung performance na iba doon sa ina-expect ko na performance ni Ilyana. That's why number 8 lang siya sa aking listahan. My number 7 sa aking listahan, Quezon Province. Pareha sila ni Laguna actually na underwhelming ang performance. Too much hold back tapos too much ang damit. But kung usapang lakad, wala naman tayong issue. Kaya naman niya makipagbardagulan when it comes sa pasarela. Hindi lang talaga na showcase doon dahil sa laki ng damit. May mahaba na ngayong damit niya, may extra pa sa kamay. Kumbaga, hindi talaga niya naigalaw. Naigalaw naman niya, pero parang nalimitahan. Parang nakafocus na lang sa damit, hindi na kay Atisa. That's why number 7 lang siya sa aking listahan. But still, isa din sa mga magagaling maglakad dito sa Pinarampa Runway Showcase. Number 6 sa aking listahan, Oriental, Mindoro, Rachel Hoco. Hindi ko actually ina-expect ko kasi nga pageantera to. Pero hindi ko ina-expect na to the point na malalagpasan na sila Atisa, mga ganung level, di ba? For me talaga nalagpasan niya kasi nga sa pinakita niyang aurahan, sa lakad, di ba? Ang ganda. Amazing. Kumbaga, nang-shine bright like Adaya mo taga yung lola ninyo Rachel Hoco dito sa challenge na ito. At nilagay ko talaga siya sa aking number 6. Deserve niya. Oriental Mindoro, number 6. Okay. Papasok na tayo sa aking top 5. Top 5 ko, talagang pinamatagal kong pinag-isipan to ng bonggang-bongga. Kung sino ba ito top 5 ko, nag-rumble-rumble na yung utak ko. But, pumasok sa aking top 5. Number 5, Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. Actually, ang ganda ng eksena na John. Hindi ko lang bet yung masyadong masikip yung damit. To the point na yung very distracting. Naku, nakakaloka naman kasi si Chelsea. Bakit? Charot lang. Pero, yun naman yung nag-distract ako. Hindi sa damit kundi doon sa, dito, upper. Parang ang sikip na hindi ko mawari na whatsoever. So, alam na ninyo, ang gusto kong ang ibig kong sabihin pala. Alam na ninyo ang ibig kong sabihin, hindi ko nababanggitin. Yun lang naman, nakaka-distract, nakakagising ng katawang lupa. Charot lang. Pero nilagay ko siya sa aking number 5. Syempre may nag-iba pa kasi nag-stand out when it comes talaga sa mga eksena ng bonggang-bongga. Naloka ako dun sa naisip ko. Ano ba? Ikaw talaga, Chelsea. Huwag mo akong ginaganyan. Charot lang. Number 4 sa aking listahan. Cebu City. Diba? Pinakita lang naman ni Gabby Carvalho ang tunay na reyna ng mga Bisaya. Diba? Nakakaloka. I love her. Ang galing. Ang galing na execution. Ang galing na eksena. Ang galing ng lakad. Winner. Diba? Cebu. Amazing. Talagang nibigay siya sa akin ng, may laban talaga. Si Gabby Carvalho ng Cebu City. At my number 4. Number 3 sa akin listahan. Obviously, number 3, yung tatlo talaga na to, talagang, ano ba? Sino ba? Ganon, parang yung natirang tatlo ko, parang, sino ba? Sino ba ilalagay ko sa top? Pero number 3 sa aking listahan, Laguna Eloisa Haud. Diba? Obvious na ang expertise niya ay runway or pasarela. Ang ganda, ang galing, ang haba na tingnan, amazing. Ang galing niya talagang maglakad, ang ganda ng mga eksena. Kumbaga nakukulangan lang siguro ako sa voice and projection. I don't know, parang may kulang pa, pero magaling. Isa sa mga galing dito sa showcase na ito, sa challenge na ito. That's why nilagay ko talaga siya sa number 3 ko. Laguna, Eloisa Haod. Pataas din siya sa mga ano ngayon. Number 2 sa aking listahan, Winwin Marquez. Diba?
Kasi hindi na kailangang pag-usapan. Reyna na lang lola mo, galaw Reyna, lakad Reyna, eksenang Reyna. Yun na talaga. Hindi na questionable na. Hindi na ako nagugulat na dyan, ganito yung pinapakita niya. Kasi Reyna na siya eh. So, ibinibigay niya lang kung ano ang meron siya. At I love that. Kasi walang holdback, wala akong nakikitang holdback, wala akong nakikitang awkwardness, wala akong nakikitang basta kung ano-ano, basta nagpasarela lang siya, suwabe. Bongga. Amazing. Number 2 sa aking listahan, Winwin Marquez ng Muntinlupa. At ito talaga nagbigay sa akin ng iba din talaga to. Number 1 sa aking listahan, Taguig. Katrina Ligado. To be honest, hindi naman kailangan i-rank-rank pa kasi alam naman natin kung sino talaga yung pasabog ang mga eksena. Na-over lang siguro sa her flipping or wagayway, pero trademark niya yun eh. But, parang lutang kasi siya. Parang wala siyang bigat pag maglakad. Parang normal niya, lakad lang normal niya pero amazing. Yung hampas ng balakang, yung mga tingin, mga eksena, amazing. I'm not sa mga damit or whatsoever kung ano-ano pa dyan. Basta gusto ko kung paano niya dalhin yung sarili niya na talagang feeling mo ay may 1,000 voltage siya na kumpiyansa sa sarili. Mga ganong level. Kaya number 1 ko talaga si Maria Katrina Ligado ng Taguig so far sa kanilang pinarampa runway showcase. Ayan! Kayo guys, ilatag ninyo ang inyong top 3 lang. Kasi top 3 ko talaga to. Walang kakabog dito. Taguig, Muntinlupa, Laguna. Sila talaga ang nagbigay sa akin ng talagang panglaban sa Miss Universe ng mga pasarela. So, sino sa inyo ang kumabog, ilista lang ninyo, ilatag ninyo dyan sa comment section. May mga violent reaction ba kayo sa sinabi ko? Di ilatag din ninyo, pag-usapan natin yan. Maraming salamat. This is Vin Gaysal Ortega and